Good day, mabuhay sa inyong lahat sa Laur at Cabaldo, Nueva Ecija. Ako ang inyong gabay ngayong araw at tuwang-tuwa ko na maibahagi sa inyo ang ganda at alindog na natangi ng bayan na ito sa Nueva Ecija. Para sa ating mga bisitang di marunong mag-Tagalog, welcome to Laur and Cabaldo, Nueva Ecija. I'm your tour guide for today and I'm excited to show you the beauty and the charm this wonderful town. Bagamat hindi ganong kilala gaya ng ibang bayan sa Laur at Cabaldo, Nueva Ecija, ay mayaman naman sa kalikasan at kasaysayan ng kultura. Ang ating paglalakbay ngayon ay dadalhin tayo sa mga sumusunod na lugar. 1. Ang Plaza ng Laur. Ang plaza, dito ninyo makikita munisipyo, simbolo ng kasaysayan at pagmamahala ng bayan. Maglaan po tayo ng kaunting panahon upang pagmasdan ang arkitektura at damhin ang kapaligiran ng sentro ng komunidad. Makikita rin ninyo ang mga punong nagbibigay dilim perpekto para sa pahinga at pagmamasid sa mga tao. 2. Ang simbahan at kapilya. Maraming magagandang simbahan at kapilya sa Laur at Cabaldo. Bawat isa ay may sariling tatang kwento at estilo ng arkitektura. Bibisita tayo sa isa o dalawa upang pahangain kayo ng husay ng paggawa at papahalagahan ang matatag na pananampalataya ng mga mayayaman. Ang payapang kapaligiran sa mga sargadong lugar na ito ay magbibigay sa inyo ng katahimikan at panilay-nilay. 3. Ang mga palayan. Ang Nueva Ecija ay kilala bilang ang Rice Granary of the Philippines at ang Laur at Cabaldo ay bahagi nito. Magkakaroon tayo ng masayang paglalakbay sa mga nakakamanghang palayan, kung saan iyong masisilayan ang sipag at dedikasyon ng mga magsasaka. Ang lawak ng berdeng taniman ay isang nakakamangha, lalo na sa panahon ng anihan. Ang hangin ay sariwa at malinis at ang mga tunog ay ng kalikasan ay tunay na nakakaaliw. 4. Ang mga pamilihan at mga pagkain. Hindi kumpleto ang paglalakbay sa Pilipinas kung hindi ninyo mararanasan ang mga pamilihan at pagkain. Bibisita tayo sa isang lokal na pamilihan kung saan maaari kayong mamili ng mga pagkain. Magkakaroon kayo ng pagkakataong matikman ang mga tunay na lutuing Pilipino.